Ang galing. So, ayan mga tuts. Good day sa inyong lahat. So, Archie Motovlog here. So, meron na naman tayong i-review motor for today's video. Ingay. So, meron tayong Yamaha NMAX standard version, mga tuts. Siyempre, yung lagi natin ginagawa, ikutan muna natin bago natin sakyan, no? So ayan mga tudes, bago natin simulan yung vlog natin or yung rides natin, alamin muna natin or baliktanaw muna tayo kung saan ba nanggaling yung NMAX, mga tudes. So syempre, way back 2015, unang nilabas yung NMAX. So nagawa sila ng nag-organize pa nga sila ng rides dyan, pamputang Baguio City, no mga tudes. So 155cc, single overhead cam, naka BBA mga tuds, tapos blow core engine na napakatipid. So sa mga hindi nakakaalam, ang ibig sabihin ng NMAX, mga tuds, N stands for nimble. Siyempre maliit nga siya kumpara sa mga ibang kapatid niya, T-Max or X-Max, di ba? Kaya nimble, NMAX, di ba? Tapos fast forward tayo 2020, naglabas ng version 2. Siyempre version 2, nandiyan na yung Y-Connect, meron na din siyang traction control, mga tuds. Tapos nagkameron na din siya ng variant na keyless, mga tuds. So for today's video, fast forward ulit 2025, after 5 years, meron na lamang ulit na nilabas si NMAX or si Yamaha ng NMAX. So ngayon Gen 3 NMAX na tayo. Ano ba yung mga bago, di ba? So meron siyang variant na TechMax, yung meron siyang YECBT, tapos TFT display. Yung YECBT, pwede kang mamili ng modes, sports mode tsaka touring mode, di ba? Meron siya doon. Pero hindi na natin pagpopokusan masyado yon, kasi ang gagamitin natin ngayon for today's video ay ang NMAX version 3 na standard version ng mga tuds. So ayan, balik tayo dito sa video. So ayan, pinapakita ko dyan kung paano gamitin yung susi. Meron siyang bulsa dito na may taklob. Tapos sa kabila naman, meron siyang sa bulsa niya, meron siyang charging port. Naka USB-C na to, mga tuds, no? So ayan, no? Maliit lang. Hindi ko lang alam kung ilang watts. Malaki din yung bulsa niya. Kasyang-kasya yung mga easy access na mga gamit like cellphone, wallet, pwede mo ilagay dyan. Kaya lang, huwag mo kakalimutan syempre sa parking. So sa U-Box naman, ito meron siyang lifter para hindi bumababa yung yung upuan basta-basta. Napakalapad ng lalagyan ng storage box niya, mga tuds. So sunod naman, yung tangke naman. Fuel tank capacity niya 7.1 liters, mga tuds. Napakatipid nito, mga tuds. Napakaganda kasi kagabi kinuha namin sa Lipayan, hindi man lang naubos yung daladala kong gasolina, no? Dito naman sa kanyang left hand button, ma-access mo yung kanyang mga modes. Hindi na katulad dati na Dipitec dito sa may unahan yung nakalagay. Ito naman, dito mo na mapipindot sa may likod ng part ng throttle. Ng throttle ng handlebar, mga tuds. Sa kabila naman, ayan, kung paano buhayin. Ayan naman yung bagong itsura ng headlights ng NMAX. Ayan yung high beam, tsaka ayan yung yung sa taas high beam, syempre. Yung sa baba naman, low beam. Ang forma ng mga tuds, ang forma ng nito, ng signal light sa likod, Bangis,
Hindi siya yung tulad ng ibang motor na nakalawit baga. Nasa pairings oh. Malinis tingnan para sa akin. Sa unahan, ito naman yung itsura ng kanyang signal lights. All LED na mga dudes, napakaganda. So ayan mga dudes, bumili muna tayo ng tornilyo sa DIY. DIY. Gawa nang nawala yung tornilyo ko dito. Yan, nakabili naman tayo. Sakto-sakto. Kabit muna natin yung camera natin. Yung strap. To, strap mo. Ay, strap eh. Kana? Let's go. So, sakay natin ngayon NMAX version 3. Standard lang syempre para madali i-maintain. So, ayun. May mga advantages ang NMAX B3 standard kumpara doon sa mas higher model or mas top of the line kumbaga na modelo. So bago natin makalimutan, shoutout nga pala kay RC Motor Rental. Sa kanya ulit tayo nakahiram, yung blink na pala. Sa kanya ulit tayo nakahiram ng motor na ibablog natin for today's video. Thank you Lord. So sabi ko, pare, may bago ka palang may bago kang labas na NMAX Kako bakit hindi turbo kinuha mo? So sabi niya sa akin, hindi naman daw lahat, kasi nga bagong tech 'yon. Bagong modelo ng NMAX, bago na namang technology ni Yamaha. Hindi lahat ng mekaniko ay alam gawin 'yon. Lalo pa ito, pinarerentahan niya yung mga motor niya. Hassle nga naman, halimbawa magka nasira. Siyempre lahat naman ng motor mga tods may pagkakataon na masisira talaga yan. So mga tods, hindi naman din nga maiwasan halimbawa sa biyahe ang aberya, kahit pa sabihin natin bago, no? Or sa long term na gamitan yung niya. Sa long term na gamitan yung iniisip niya. So siyempre bagong tech nga ni Yamaha, hindi lahat ng mekaniko ay alam yun. Kung halimbawa nasa client niya yung motor, and then kung halimbawa masira, kung halimbawa nga naman masira sa kahabaan ng biyahe, tapos hindi katulad kamukha ng ganitong standard version na naka-standard CVT, yun ang unang-unang yun ang unang-unang advantage ng standard kumpara sa Yamaha Turbo Y transmission. Kasi oo nga naman, pag halimbawa na katagalan ng paggamit na pagpaparenta niya ng motor, biglang bumigay. Paano kung biglang bumigay, no? Tapos nasa kalagitnaan ng biyahe may edi hassle din para sa kanya, kasi hindi mo pa pwede basta-basta ilalapit sa mga mekaniko na sa gilid-gilid lang. Hindi kumpara sa standard version na nandito lang yung na kahit dalhin mo sa gilid-gilid na mekaniko magagawa, kasi from the word standard CVT yung nakakabit, hindi naka-Y transmission, di ba? Ayun yung isang point nito. Kaya hindi naman masama kumuha ng sasabihin ng iba dyan, bakit kasi bakit hindi ka kumuha ng hindi na lang kinuha mo yung top of the line. Yun yung unang-unang advantage kapag base model lang yung kinuha mo, or yung standard model ng NMAX version 3. Gawa ng syempre hindi nga naman sa bagong technology
Kumbaga hindi naman ganun kakomplikado kung iisipin, pero hindi din basta-basta. Halimbawa nakita motor mo nasira, tumiri ka, naputulan, for example naputulan ka ng belt, hindi din basta-basta makakalas yun, kasi baka may mga lilikutin pa mga sensor madali pa, 'di ba? Kasi ano yun, electronically adjusted yung CVT nitong NMAX Turbo, 'di ba? So yun ang advantage ng NMAX na hindi naka TechMax, kumbaga standard lang. Pakaganda din, ganda din ang naisip niya. Same thing lang din sa pagdating sa Aerox, mga tuds. So na-vlog na natin yung yung Aerox version 3. So standard version lang din yung nakuha natin, or na-review natin. Shout out, no. Kung gusto nyo din mapanood yan, ilalagay ko ang link sa video natin or sa end of the video para masundan nyo din kagad yung review natin. Kasi kung sa totoong buhay, mga tuds, sa specification, sa mga technology katulad ng ano bang tawag yun, naka road sync na, or yung may na siya. Ang kaibahan kasi ng NMAX na turbo dito, maganda ang dashboard niya, naka TFT display na, may siya, may road, kumbaga may road sync na din kung tawagin sa Honda, na makikita mo na kung saan yung, or pwede ka na mag-navigate using your hindi ka na mag-navigate using your phone, or makapag-navigate ka na using yung dashboard na mismo ng motor, no? I-connect mo lang sa via Bluetooth ba? Oo. Puta, na dami naman. Mamaya na ako magagas. Using smartphone, para nga naman sa data, mayroon na din siyang built-in na Tapos ang bentahe ng bagong NMAX Turbo yung may cambio na siya, kung tawagin yung Y transmission niya, or turbo Y transmission. Whereas ang ating ginagamit today ay standard na CVT. So banggitin ko na lang din yung alam kong specs nito. So syempre, halos wala pa rin naman siyang pinagkaiba sa mga dating NMAX. Timingming. So yon. Ang mga bago nakakabit dito sa NMAX na standard, syempre, parang ang ginawa nila, yung premium model nila ng NMAX sa version 2, inilipat lang lahat nila dito sa NMAX version 3 na standard. Unang-una, meron na siya ng traction control, meron tapos keyless na din, traction control, Y-Connect, 'di ba? Tapos ano pa bang bago? Ayun lang naman. Same engine pa din, gamit niya 155cc na SOHC, 4 valves, liquid cooled, no? So una ako na kagad, mga tuds. Ang ganda ng hatak, smooth ang hatak. Kaya lang, ang maiko-complain ko lang dito, bakit ba pagka mga gantong low RPM, halimbawa nakaganto ka, ayan o, bawa nasa average na piga ka ng silinyador, para bang naggaralgal yung niya, para bang garalgal yung basta garalgal para sa akin yung pakaramdam. Yan o, pagka ganyan, ang lakas ng vibration sa manubela. Tapos pero pag hinapit mo naman gano'n, nawawala. Mga tuds, sa tingin nyo, para bang may dragging, na may portion siya ng takbo niya na hindi masyadong, kumbaga may portion siya ng takbo niya na magaralgal. Pero pinakikinggan ko naman ng makina, wala namang nagiging ingay, pero yung pakiramdam mo na garalgar nandoon. Ang ang manubela niya, na malakas yung vibration, na alam niyo naman yun, basta alam naman natin na nakakagamit naman tayo ng mga scooter, wala namang ganun. Yun lang kagad yung napansin ko dito nung una kong nagamit kanina, gawa ng pagka mga gantong RPM,
Parang may pagkagargal siya. Hindi ko alam kung sa lahat ng NMAX ganun. O comment down below mga tods kung na-experience din yung ganito. Ayan o. Tapos ang maganda sa kanya, maganda din handling. Maayos. Hindi siya yung, although nandoon na yung pagiging bulky niya, pero hindi ganun kahirap i-maneuver pagdating sa mga traffic. Halimbawa ganyan, no, ititimbang mo ng ganyan, napakaganda niya, napakaganda ng gamitin, no. Oy, blink na. Kano kaya maipagas? So Sunday, today is Sunday, tinanghali na po kami. Ang oras ay 10:31 na, malayo pa yung biyahihin namin. So tatry namin kung aabot pa makapag-beach. So syempre gagabihin na naman tayo sa ating biyahe. Ano? Basta ayos siyang gamitin. Napakagaan. Tapos ang isa pang nagustuhan ko dito, yung bagong niya, Bodyworks. Bagong headlights, bagong taillights. Although nandoon pa rin naman yung pagiging NMAX talaga niya. Yung talagang signature na forma ng NMAX nandoon pa din. And mas napopormahan ako dito. Tawag nila dito si Bingot eh. Kasi ang gara ng bodyworks niya sa ang gara ng bodyworks niya sa sa unahan, para ba siyang hindi katulad dati ng mga ibang ng ibang NMAX na may tilos ang kumbaga matangos ang ilong. Dito naman pango siya, pango ang pormahan niya. Para kasing ang ginaya nila dito, ang ginaya nila dito mga tods, yung yung mga T-Max, X-Max, yun, 'di ba ang itsurahan nun, nakapataas yung style ng pag-i-style ng kanyang ilaw ng mga headlight niya. Tapos may isang projector light sa gitna. Yun, ganun yun eh. Para bang empty. Parang mga ganun yung datingan niya kasi. Ang maganda din, hindi siya masyadong malapad na to the point na yung katulad ng dating NMAX V2 na pagkakalakas ng pagkakalapad. Ito malapad din naman, pero hindi para sa akin hindi OA. Oo, maxi scooter, pero hindi dapat ganun kalapad kumbaga. Pero sa isang banda, yung mga kapatid nating riders na malalaki ang katawan, matataba or matatangkad, bumabagay sa kanila kasi nga brusco, tingnan yung NMAX version 2. Pero sa mga katulad kong hindi masyadong pinagpala sa height, ayaw ko ng masyadong malaki kasi lahat ng halos ng sinasakyan ko motor ay bumabagay laang. So merienda muna dito sa famous Santa Teresita. Ganda din pagka nakakilis yung motor mo. Yan, ganyan lang, patay mo motor mo, tapos ang susi nasa bulsa mo, yung remote. Yan, alis ka na kagad. Wala ka nang iintindihin na naiwanan mo susi, ganyan. $250 lang. $250. Thank you po. Full tank na agad. Ilan ba yung fuel tank capacity nito? Ang alam kong fuel tank capacity nito parang nasa 8 liters ba? 8 liters lang, 250 lang naman ang kinarga ko. Wala, ilalagay ko na lang sa screen ang specs. Uy, lakas ng hangin oh. Ang gusto ko din sa mga Yamaha mga dudes, lakas nila sumipa, gawa ng equip na din to mga dudes ng ng variable valve actuation or VVA. Yun ang gustong kong tech ng Yamaha na talagang kumbaga walang makasabay sa kanya na kahit anong motor, no? Kumbaga, or kahit anong motor, kahit anong brand, no, kahit Honda, hindi sila naglalabas ng VTEC, ganyan. Pero sa akin TikTok, naglabas ako ng content doon na galing kay credits po kay Street Moto.
Si Street Moto, yung ano niya, may rumors di umano na maglalabas si Honda ng engine na for platform ng Vario or ng Click na 160. Yan, edi halimbawa PCX, ano pa may mga naka 160, PCX, ADB, Click, ganyan, nalalagyan din daw nila ng VTEC. So kung tutusin naman mga Toads, ang nagpasikat ng ganyang variable valve ay talaga Honda naman talaga. Kaya lang syempre more efficient, for more efficiency, then for power and more efficiency ng engine, yung performance ay mapataas na kahit na nagtitipid ka sa gasolina, no. Lahat ng manufacturer ng sasakyan ay meron silang kanya-kanyang variable valve. Merong sa Mitsubishi, merong Maybach, sa Toyota, BBTI, mga ganyan ba, BBT, kahit sa mga Suzuki, Nissan, meron sila lahat. Pero ang nagpasikat lang talaga sa kanya yung Honda, kasi nga nilagay nila sa mga economic car nila yung mga nilagyan nila ng VTEC yung mga economic car nila, na katulad ng Honda Civic, no? Yun ang nagpasikat sa kanila yung yun yung kotse na yun Kaya masasabi kong sila talaga yung nagpasikat. Marami akong nakalap na mga impormasyon base doon sa content ko sa TikTok, na keso Alfa Romeo daw ang unang nag-introduce ng BBT, ng variable valve. Kaya lang parang ang BBT yata variable valve na transmission, dual ganyan, or tama ba? Transmission ba yun? Oo. Ang kasi ang pinag-uusapan natin dito, BB8 tsaka VTEC, sa cams yun. Nag-iiba yung, kumbaga, sa mga hindi nakakaalam, ngayon ang VTEC tsaka BBA halos lang magkatulad lang sila ng technology. Ibig sabihin nagbabago ang lift ng cams. Depende kung halimbawa meron silang rocker arm na nagbabago-bago ng yung cam lobes. Basta ipapakita ko dito sa video kung ano yung ibig sabihin ng VTEC at BBA. Na may certain RPM nakakagat yung VTEC na yon na magpapalit ng lift ng cams para nga naman mas lalong lumakas. More air, more power, 'di ba? So ayan mga Toads, Batangas City na tayo. Medyo naligaw tayo kanina, kaya hindi natin masyadong kabisado talaga pagka hindi din naman kasi kami palagi-lagi na bumabiyahe ng Batangas. Pero ngayon medyo napapadalas kasi pero asahan nyo naman sa mga susunod nating mga vlog, na tayo, iba naman yung pupuntahan natin syempre. So dito naman ulit tayo sa Batangas City. Paano tayo pa Lobo? Tagal ko na hindi nakapunta ng Lobo, siguro taon na din. Ay putang ina yan. Liliko pala, kala ko diretso. So masasabi natin sa andar. So ito, yan pagkaganto, yan mga 49, 50, tas bibiritin mo ng konti. Yung mag-aralgal siya. Pero hindi naman, basta may certain na takbo din siya na katulad niyan. Pagka konting piga mo lang, nag-aano siya na anong tawag, yan. Pero pag hinapit mong ganon, ayos naman. Ayan Pero masasabi ko mga Toads, sa biniyahe natin kanina, wala naman kasing masyadong happenings kanina. Masasabi kong ang suspension ibang-iba kumpara sa mga dating NMAX na nasakyan ko. Although yung NMAX na version 2 naman mga Toads, goods din naman yun. Ayos ang play ng shock noon. Ayos yun. Kumbaga eto, iba din na kasi ang suspension na nakakabit dito dibaso na yung rear suspension nito Double dual shock. Naka dual shock absorber, tapos may hindi ko alam kung
Last ako, ang suspension nito sa likod ay KYB din. Kasi ang gamit naman ni Yamaha kalimitan KYB suspension. Di ba aso na mga tools, ang ganda ng play. Hindi pag halimbawa nalulubak, ang smooth lang na hindi yung, kumbaga hindi siya yung tipo na na tatalbugin. Hindi siya yung tipo ng tatalbugin. Tapos pagka ganitong halimbawa high speed, apaka-smooth, ang ganda tumakbo mga tuds, promise. So ano pa ba na mga asahan natin, gawang Yamaha naman talaga to. Tapos ang isa ko pang napansin dito mga tuds, mas makapal yung suspension nito sa unahan kumpara doon sa mga naonang NMAX. So tingin ko lang din, pero comment down below din mga tuds kung okay ba, kung ganun pa rin ba yung suspension o mas sa tingin ko talaga mas makapal tingin ko mas makapal mga tuds. So kaya ako natutuwa sa suspension nito kasi kalimitan na nasasakyan nating Yamaha napakatagtag, lalo na yung Aerox. So meron kaming Aerox version 2, tapos kasasakay ko lang nung Aerox version 3. Ay, sabihin ko naman sa inyo, sadyang nakakasakit ng katawan kapag ginagamit mo. Ito nag-iba talagang nakabase siya sa pure comfort no, katuds. Yun pagka may lubak nakabase talaga sa Tapos naman ang masasabi ko naman din sa upuan mga tuds, napakalapad, salong-salo ang puwet mo. Sa pagdating naman sa angkas, mapapansin nyo yung upuan niya talaga mga tuds, may paumbok talaga. Mga tuds, tuwan-tuwa ang jowa ko ngayon na ito ang sinakyan namin. Kasi ang motor ko, hindi naman lingid sa kaalaman nyo, ang motor ko ay isang Ninja isang CBR, puro sports. Siyempre pag sports, gagatingot ang upuan, pang isang tao lang sadya. Kaya pagka nakakasakay siya sa mga ganito, tuwan-tuwa kumpara doon sa aking sa laki ba ng puwet ng aking jowa, hindi magkakasya talaga yung gayong kaliliit na nauupuan sa kanya, di ba? Kaya pag dito, ang ganda, ang lapad ng upuan, ang lambot ng upuan, pero may pagka matigas din siya. Pero nung sa dami ko na ba nasakyan na motor, talagang tinitingnan ko talaga din kung andun din yung comfort. Although medyo may katigasan, pero andun pa rin yung comfort. Kasi kahapon sinakyan ko to, konting konting kilometrahe pala natatakbo ko, nangangalay na agad ang puwet ko. Kaya masasabi ko talagang medyo may pagka matigas. Pero ngayon sinakyan ko, siguro pagod lang ako kahapon, sinakyan ko kanina hanggang ngayon, komportable ako. Ang gusto ko din halimbawa sa isang gusto ko pa din sa NMAX mga tuds, meron siyang different riding position. Yan, katulad dito, yan, naka-riding position ka, standard na naka-scooter, nakababa yung legs mo. Saan mo ba pinindot? Parang hindi, yon, gre-record na. Overtake lang tayo. Yun paglubak bali wala yung lubak. So may dalawa siyang may dalawa siyang riding position na pwede. Pag halimbawa nangangalay ka na, pwede mong ilagay dito yung paa mo. Yung blood flow mga tuts na mararamdaman mo na yung kaibahan ng blood flow, no? Pwede ka mag-inat, hindi ka na miski tatayo, no mga tuts. Tapos yan, balik mo dito. Ganda, sarap. Pwede din mataas, kung gusto mo mataas, nakaganyan, no? Diba? Pwede din nakaganito lang. Yan, ganito lang para aerodynamics, no? Yan. Ang maganda din mga tuds sa NMAX, matulin talaga yung engine ng NMAX mga tuds, no? Lalo na kapag halimbawa CBT mo, naka CBT, tapos naka number 1 dyan, papalitan mo CBT. Ayusin mo yung palalakasin mo, lalo kung depende sa'yo kung pabibigatin mo yung andar o papalubayin mo yung andar, depende sa gagamit. Siyempre nakadepende din sa weight ng rider,
Pero syempre, the best, stock pa rin. Nandoon yung dulo, gitna, saka arangkada. Ang maganda din, kapag halimbawa ni-remap mo, basta madaming pwedeng gawin sa NMAX. Madaming tuning potential ang NMAX. Gawin mo 63, 65, tapos 65 plus 3, mga ganon. Kaya nandyan yung 65 plus 3, ganyan, no? 185cc, 183, 231cc. Sa mga hindi nakakalam mga toads na pwede mong ilipat dito yung block at head ng Sniper 150. Kasi ewan ko, hindi nila gusto. Sa mga nagtutune, hindi nila gusto yung BBA. So ano ba yung sinasabi ko kanina? Yung pagdating sa tuning sa nagtutune ng mga NMAX mga toads. NMAX, Aerox, BBA delete sila, no? Kasi syempre pag nagpapalakas ka ng motor, babaguhin mo yung timing, babaguhin mo yung lip ng cams, 'di ba? Papataasin mo kasi malaki na yung piston, or para more fuel and more air equals more power. Yon. Tapos lalakihan mo ngayon ng throttle body mo, equals mataas na ngayon, mas malimit ka na ngayon mag-maintenance, mas prone ka na sa sira ng makina ngayon. Kaya stock is good. Usapang stock is good, maganda din kasi maganda din naman yung medyo kargado ka, pero wag mong to the point na pwede kang magkarga mga toads. Kung ang motor mo, ang trabaho lang talaga ng motor mo yung mga ganon, yung pang lanse, pang laro-laro baga. Pero kung ang motor mo ay panghanap buhay, yung point A to point B mo, araw-araw mong gagamitin, nako, talagang mapoprone ka sa sira mga toads. Kumbaga kaya mo lang kakargahan yung motor mo kasi ginagamit mo panlaro. Halimbawa panapangkarera mo, na yung ikinarga mo doon, mababawi mo lang din ulit na kapag nanalo ka sa karera, mababawi mo na yung ginastos mo kasi nanalo ka, no? Meron din talo pa, pero nandoon na tayo. Ang ibig ko sabihin dito, kapag ginagamit mo ang motor mo na panghanap buhay or pang biyahe, much better na na lang, hindi mo na lang likutin yung makina. Kasi once na kahit anong motor, pangalanan nyo na lahat ng brand, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, kapag kayan ikinarga na mga, subok ko na. Ayan, mahirap na paandarin unang-una. Tapos padalawa, yung interval ng maintenance mo is mas magkakalapit na. Halimbawa kung dati kaya mo mag 3,000 kilometers dati kaya mo mag 3,000 kilometers without change oil. Ngayon pa 1,000 kilometers ka na laang. Kasi kapag halimbawa lumampas na yan sa interval, madadamage na kagad yung makina mo. Kasi unang-una, hindi yan engineered na ganon yung load ng makina mo. Halimbawa kung 155 katulad ng NMAX, hindi naka-design yung makina talaga doon. Kumbaga pwedeng naka-design din na kaya lang in short term use only. Hindi siya yung pang daily na talagang lalaspagin mo. Isipin nyo nga yun yung stock configuration na wala kang nililikot, nasisira. Ayan pang lilikutin mo, di ba? Yun lang yung ko doon. Kaya masasabi ko talaga stock is good. Sabihin ng iba, para lang ang stock is good sa walang pera. Kung talagang walang pera yan, hindi yan makakabili ng motor. Yun lang yung logic doon, no? Yun, Tyson na tayo mga tuds. Uy, sarap ng bangkingan dito, Bikoy. Buksin na yung ating pangmalakasan. Sarap bumangking dito, ang ganda ng daan. Nung huli ko pununtahan to, ginagawa pa yung dito, ang kalsada Ito ngayon, napakainis ng daan, ganito. Banking na naman. Oy boy, sarap i-banking ng NMAX. NMAX. Sarap i-banking ng NMAX.
Ayos, ganda. Yan, may liko na naman. Yan, kita nyo sa mapa. Oh, ay, dami pa nating liko. Anli liko. Mga toads. Dini sa may papuntang ano. Ay, anong lugar na to? Taisan. Yan, no? Ah. Ganda ng ano nito, oh, hatak oh, pag sa ahon, oh. Bali wala ang ahon. Lakas umahon. Parating na ulit tayo dito sa Malabrigo. Nagre-record pa. So, ayan pala mga tuds yung ano, yung NMAX Turbo. Hindi ko kagad nakilala kasi kala ko ano lang, magkakatulad lang sila ng forma. Oh, napansin ko lang kasi gawa ng ano nito, yung side ano ba yan, stock ba yan yung radiator guard, radiator cover niya. So keyless din. Ang kaibahan niya nga lang ay turbo, naka YCBT. May pagka-gloss yung cover niya, oh, sa ano, sa crankcase. Ano ba to? Repaint na. Kulay violet no? Tas gold. Iba din pala yung panel gauge niya. Dashboard. Tapos ang ano niya, buttons niya, oh. Ang dami, oh. Marami kang lilikutin, oh. Meron din palang home. May ano, riding modes, no? Samantalang sa standard, ito lang standard. Simple lang. Tapos yung may ship. Ayan. Yan lang. Yan lang naman. Yan, cellphone ko, nakalimutan ko. Ang lihim na lagusan. Lakas naman ang preno nitong NMAX. Dual disc and dual channel ABS. Yun, oh. Ganda, oh. Oo, dyan. Pwede dyan. Ano ba, yung merienda muna? Ano ba yung kay ating yun? Milk choco? Tanong natin dito. Tanong natin paparada. Hindi naman tayo masyado magtatagal. So ayan na, no, mga tuds, pinarada natin kanina, tapos binuhay ulit natin. Bawa ganyan. Ano yun? Ano natin sa traction control. Yan. Patayin natin yung traction control. Yan, di ba? Nakapatay na. Iilaw din to. Yan, yan. May umiilaw dyan. TCS. E di kapag ako, pinandar mo. Ganyan. Nakapatay yung TCS.
Magkano? Tapos pag pinatay mo, buhay na ulit yung traction control. Hindi siya ano, yun oh. Ano ba yung mga ano dito? Yung mga nakikita natin. Yan, nandito yung indicator ng overheat indicator, yung sususi, idling stop system, check engine, high beam, TCS. Dami no, hile-hilera lang ganun eh. Pero overall na datingan, malaki din siya. Kaya lang, ang pinaka-screen niya ito lang oh. Maliit lang din talaga. So yan. Okay na din naman yan. Yung screen niya, yan lang. Maliit lang. Pero okay na din. Dutin. Equipped na din siya ng ano, side stand kill switch. Tapos ganun siya pag halimbawa nakalimutan mo nung kunyari ng ano. Halimbawa nakalimutan mong patayin, tutunog yan, tutunog siya. Tit tit na ganun siya. So yun lang. Yun lang. Dito kami ngayon sa ano, Palaya de Oro. Sarap din eh. Dumayo lang kami ng merienda. So napagdesisyon na namin ni Jowa na umikot. Ikutin naman namin pabalik pa kabila naman kasi alam na naman namin yung daan din isa no, mag-explore naman kami ng panibago. So medyo maaga-aga pa naman no. Maaga-aga pa naman kaya nagdesisyon kami dito kami dumaan at baka ako may maliguan kami dito. Wala kaming nadaan ng pwedeng maliguan doon sa kabila eh. Saka puro bato. Ay dito daw sa may part dito. Sa may Laia, saka sa ano ba 'yun? Nakalimutan ko. Basta yung madadaan ng beach diyan, meron po pwedeng maliguan diyan. Tangin nang 'yan, pinasakamlaan pala tayo. Ano bang wala yan o may daan? Hindi pala tapos. Oo. May tulay nga eh oh. Ayoko na babalikan mo! Ayoko na dito! Wala na nga tao! Yan, putang ina mo! Mali tayo dinaanan! Dapat doon! Sa baba! Boy, boy! Tanga ng hayop ka rin! Ah! Tanga mo ah! Boy, boy! Boy, boy! So yan ang nangyari. Naligaw kami, hindi kami napapasok sa kabila. Eh wala namang palang daan din sa kabilang are. Kakaawa motor mo dyan boss.
Yun. Yun, eh, tinignan ko nga, putang, paano ako makakadaan din eh, ibundok na ang sunod. Dito ba ang daan? Nung nakita ko pababa, may dinadaanan, kaya lang truck yata nadaan dun eh. O aayusin pa yun, no? Parang gagawin garne, no? Gawa eh, bakit may tulay? O paka-ugag naman ng tulay na yun. Tangin na, adventure oh. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Wala signal. Tinry namin. Dati nakakaikot kasi doon sa kanina. Sarado naman doon sa pinakadulo. Kaya anong nangyari? Napilitan kami. Yun, doon tayo galing, di ba? Yun, doon sa may bundok na yun. Oo, nakita ko ang highway na. Rin ako. Kako, ang nakita ko din yun, kala ko kaduktong naon. Pagbaba mo, yun na. Wala, pakahirap. Mamamatay sa'yo at kakahita yung kasama mo. Ano ba yung tinapanong kanina? Kung naka-record yung parang bata si Vico yung nagwawala eh. Parang si Yana eh. Yana, the older version. The mulag version. Nag-aalbor eh. Kanina eh. Kuya, magkano ang ano dyan? Liligo lang. Pasok? Liligo lang. Sandaan lang. May ibang lawan din. Libre na. O kasama sa sandaan o kasama na. Isang tao? Una kami kuya ko. Teka na kami nakarating. Sige po. Pero dito pang inyong anak. Area. Mabato eh. In 1,000 days, nakarating din. Umiyak pa ang jowa. Naligaw-ligaw na nga po kami ko. Doon kami dumaan sa may doon sa may ginagawang bagong tulay po doon sa kabila. Walang daan, talaga, wala. Wala tugtog. Kanina nag-aalbor yan. Ngayon masaya na ulit, pauwi Tara na eh. na. Basta magsangyo. Pauwi na. Yan, ipakita mo yan. Yung ating pinagawa. Ano to? Casa ano to? Casa Casa. Aliwala. Aliwalas. Ay, sadyang maaliwalas. Oy. Aliwalas Beach Resort. Yan o. So, take off na ulit kami ni Jowa. Kapaligo na ng kaunti. mas matagal pa yung mas matagal pa yung biniyahe namin kaysa sa iniligo namin. Wala pare, malakas yung alon, hindi kami makapaglangoy. Baka hindi namin kabisado dagat dito, baka mamaya kaproblema pa. Ngayon, pauwi na kami. Sasabak na naman si Maxi sa napaka lubak-lubak na kaunti na puro lubak na daan. Ay, oo. Nagkanda ligaw-ligaw dito. Yun yung nandoon sa may Ayun, mahirap pag may grupo ka. Antayan na ng antayan. Ay kung ikaw ay Liga? Bit- Parang sila yung kanina. pag solo rides ka, jowa mo lang kasama mo, pati tae mo, bit-bit mo. Ano? Nakahawak natin oras natin. Kuya, thank you. So, sa capabilities ng Yamaha NMAX 155 version 3 mga tuts is napaka solid. Sabit ang lowered naman ng padali ni Kuya eh. Pawa sila Duyan siya eh. Siso pala siya eh. Sabi naman ni RC,
Ni RC Moto Rental. Aba, sinulit na ni Archie ang ano, ang 1,000. Ganda sa Joe. Gilid ng dagat, unwind ka. Ubus na pera pang pag-uwi. Tapos ano, at least kahit pa paano na ano mo yung problema mo. Naibsan yung problema ko. Kung may problema ka man, kung ano man problema mo, edi na ano mo na kumbaga bumababa man lang ang iyong ano, problema. Ganda ng suspension, ganda ng ano. Ang maganda din kasi sa Yamaha NMAX mga tuds, maano siya, malapad yung gulong niya. Kasi nga, syempre, alangan namang ternohan mo ng manipis na gulong, tapos, ang laki-laki ng body, di ba? Kaya nga minsan, hindi ko din maintindihan yung mga nagre-rim set na concept nito. Ano nun? Na gagawin nilang by 17 tas paninipisin nilang gulong. Parang tikling parang Johnny Bravo yung ano Parang Johnny Bravo yung datingan ng motor Gawa ng syempre laki ng body. Tas ang liit ng ipapalit mong mags. Ngayon nauuso na yung mags maano kong mags maano naman yun. Kumbaga mas matigas kaysa sa rim. Merong rims, mas madali ang maintenance kasi kapag halimbawa kung mabengkong pukpukin mo lang ulit yun or ipa-align okay na. Pagka mags naman mahirap na, malaking gastos na. Kataasan talaga ng ng NMAX, ng NMAX ng mags ay palit na, pagpapalit ka na ng mags pagka nabengkongan ka. Ayos din doon sa pinuntahan namin mga tuds, mura lang yung entrance. So pumatakla na 100 kami. 100 kami, bali 200 na gastos namin doon. So 20 minutes namin pinag-swimming. Hindi naman kami literal na nag-swimming. Kailangan mag-swimming lakas ang alon. Baka ba hindi namin kabisado yung dagat. Baka madala kami pa gitna, hindi kami makalangoy pabalik. Parang ang tingin ko malalim Parang konting malalim na So yun lang naman mga tuds. So sana makadayo din kayo din para mahirapan ma-experience yung daan na pero mga tuds, kung tutusin, kung maganda yung daanan, yung mode of transport dito mga tuds. Dadayuhin talaga to kasi kita nyo kanina, dami naming nakakasabay na talagang nagra-rides. Yun hindi mo pa alam kung saan galing yun. Saan ba tayo dadaan? Hindi dyan. Dyan tayo dumaan kanina Ibig sabihin, hindi na tayo lumigaw, no? Maliligaw na naman si Archie Motovlog. Kanina naligaw kami po. Magandang content yun, no? Pangunahin din na hanap buhay dito lakas na umahon, no? Walang kasala-salida yun. Basta bigyan mo ng piga, bibigyan ka din, naahon din talaga siya Nang gusto ko sa mga Yamaha na motor mga tuds, lakas nila sa ahon. Hindi sila nabibitin basta-basta. Yan Mio Gear easy, may angkas pa yan. Easy lang Mio Gear Yan, malalakas umahon. Mio ay 125, Mio Gear, ano pa ba yung isa? Tingnan nyo, ahon power ng NMAX. So, tandaan nyo, ako, 81 kilos. 81 kilos ako, ha? Yung dalawang tao. Ay, yung habal-habal. Hindi ko nakita. Tandaan nyo, 81 kilos ako, tapos 78 naman si Bigoy. Easy ang mahon ng NMAX mga tuds. Boss, dinendaan doon.
Baka mapupunta sila doon sa bangin eh. Kanina, putang ina, buti na lang yung katangahan ko hindi dumiretso eh, no? Sadyang ano eh, mangangalangan eh, sana'y durug-durug ang motor. Puta ra guys. Ang lalim pala. Sobrang lalim na, putang ina, pagkakalalim talaga. Pag rough road na rough road. Kaya ka na, no? Yung ganda ng Ganda ng gadaan, ganda ng putol din pala, hanip. Kung ari ano, magandang, yun nga ang pangit ng daan. Oh. Kung yun yung garni kasamaan daan ay dinadayo pa rin. Eh ano pa pagka maayos ang daan ito? O yun oh, ganda ng view. Dandahalin lang natin, kakaawa mo to eh. Kaya ako ano, pag halimbawa kami naka CBR, naku, hindi na ako pupunta dito. Ayaw pagka ano nun. Pero yung mga gagandang motor din gagaling dito. So kaya lumusot yun. Dito. Wasak eh, ano, wasak yun. Yun pa naman, big bike pa naman. Mahal ang maintenance noon. Parang 4 wheels na maintenance mo dun eh. Sa gayon eh. Originally, ang plano sana namin, ang plano naman talaga namin, iikot lang. Eh, isa kahahanap namin ng maliliguan. Nakaabot pa kami din eh. Pero sana, na pag-anuhan namin, itetesting na sana namin dumaan doon sa San Juan. Nabigay na. Daan sana kami San Juan. Ay, malayo pa. Tapos tinanong ko, puro ganito din ang dadaanan ako. Kakaiwag na. Ayan, tingnan mo. Oo. Gaano kahirap ang daan na rin. Lubak-lubak. Bago itaw, tingnan mo. Kaya kakaunti rin naman siya ng Pero dinadayo pa rin. Oo, dayuhin eh. Siguro yung iba gusto may trail, no? Gusto nila na magkameron ng trail ng rides nila. Mga pick up, no? Ano? Nadayo dito, no? Kanako, pagka makasedan dito mga Wigo. Kaya naman din, kaya kahit mo kanina, yung nakasalubong natin. Ay, kaya adventure natin dito. Dahan-dahan. Wala ka talagang panama sa mga lokal dito eh, no? Lokal. So, ginawa muna namin. So, syempre, pag ako nanghihiram ng motor, sakay na. Pag ako nanghihiram ng motor, nililinis ko muna din bago ko soli. Iba na lang kung isinoli ko, naulan eh. Tulad ng Giorno. Hindi, kasi kahit sino naman na nag-ano sa akin, nagpapahiram, pag maliban na lang talaga kapag umuulan, isosoli ko na naulan. Talagang isang beses ko lang talaga hihiramin yan, or isang beses ko lang talaga masasakyan yung isang motor na yun. Hindi ko na ulit maiba-vlog yun ng ibang ano, kasi wala naman akong ganong motor, diga. Kaya yun ang logic. Kaya syempre, sinusulit ko talaga bawat ano. Eto, literal na nasulit kasi hindi ko kabisado talaga yung daan doon sa may Malabrigo. Ang alam ko, pagkalampas doon sa Malabrigo na yun, ano na, sementado na. Yung pala, hindi pa rin pala sementado yung mga dadaanan, no? Nasulit. Adventure eh. Pero at least goods na i-vlog natin yung NMAX V3. Aganda mga tuds. Sulit na sulit ka na. Magkano ba ang presyo nito? Yung TechMax nasa 174k na. Ang huli kong nabalitaan doon 174k. Ito 154 ba? 53 153k mga tuds. Or tama ba? Basta ganun nagre-range kung 150 to 160k. Tingnan mo. Hindi din biro yung mga bibitaw ng pera. Kaya talagang bago kayo kumuha, nood muna kayo ng mga vlog na pipidbackan kayo ng maganda, no? So nakikita ko lang na ano dito, na downside, wala naman halos eh. Yung mga common issue ng NMAX siguro yung katulad ng mga Horror 12. Last ako ang NMAX, hindi naman siya Horror 12 eh, mga tuds eh. Ang kwan lang sa kanya, ang uso lang yata dito. Sabagay, ganun din kung anong issue ng Aerox, yun din yung issue nito. Nalolobat ang battery kapag matagal mong hindi nagagamit kasi yung Y-Connect ay nakaka-drain ng battery.
Nasaan na ba? Pero ito namang mga bagong modelo, wala nang Hort 12 Auto, sabi nila. Then ang isa pang issue ng Yamaha, ayaw na ayaw ko din sa Yamaha. Bakit ba ang Yamaha magbibigay ng remote isang peraso? Ba't ganun? No? Hindi katulad sa Honda, dalawa. Kumbaga, kung mawala mo man yung isa, may chance ka pa. Dito, rekta, bili ka na ulit ng bago. Sa mga hindi nakakalam mga tuds, kung paano, halimbawa, nawala mo susi mo. 'Di ba kapag binili mo 'yan, may kasama yung code. Yung code na 'yon, iiwan mo lang 'yun sa bahay, isama mo doon sa papeles ng motor mo kung halimbawa nasa 'yo ng papeles. Para kung halimbawa wag naman sana mawala ang inyong susi mga tuds. Ay kuan, i-decode nyo na lamang dito sa keyless nare. Nade-decode to dito, yung mga long press, kung ilan ng beses ka magpipindot, ganun, no? Hindi ko lang ma-i-demo sa inyo, nood na lang kayo sa or gagawin natin ng panibagong video yan para doon, nabukod, no? Pero yun ang alam ko. Ang disadvantage nga lang pagka sa TechMax or sa NMAX, Aerox na keyless, iisang remote lang ang meron sila. Hindi sila nagdo-duplicate. Hindi sila talaga nagbibigay ng duplicate na galing sa kasa mismo or out of the box. Dalawa na ang kung tawagin, dalawa out of the box, dalawa na kagad yung remote. Ganun yung sa pero kita nyo naman yung remote nito. May isang button lang yan. Answer back lang tayo, yung ganun. Basta madali lang siya gamitin mga toads. Push mo lang, tapos on, tapos na, mapapaandar mo na yung motor. Ang wag lang mangyayari sa inyo kung halimbawa nawala na yung yung code. Malaking problema yun kasi pag nawala yung code, lahatan na. Ipoprogram mo pa, halimbawa papalitan mo to lahat, itong buong module na to. Itong buong module na to na nung sensor. Saka alam ko ECU pati palit din kasi yun yung naka-register na dun Pero lasa ko may nagpo-program naman na ilalagay sila ang mag-aayos mga tods. Madali lang naman din yun, basta ingatan nyo lang talaga susi nyo. So ang ayaw ko din dito mga tods, medyo mahina. Nagamit ko kasi to kagabi. May nahihinaan ako sa headlight niya. Buti na lang meron tong mini driving light na kasama na. Lahat, halimbawa kayo, gusto nyo magrenta within Batangas area, yari marirecommend ko, ilalagay ko sa natin, sa description natin. Yan automatic, meron na siyang kapag nagrenta ka, may kasama na agad mini driving light mga tuds. Mini driving light, tsaka nitong cellphone holder. Kaya talagang ready to go ka na. Meron din siyang mga mapapormang katulad ng ADB niya. Full pack yung pinaparentahan niya na din yun. Katulad ng ADB niya mga tuds, full pack yung forma nun. Naka-box, no? Tapos basta maporma, naka-crash guard. So yun lang naman mga tuds yung nakikita kong issue dito at disadvantages. And then lahat na nung nabanggit natin sa vlog na to goods na talaga. Ayos na ayos. Sa 160k ba? Sa 160k pesos, sulit ka natin sa pera mo mga tods. Premium na maxi scooter, 155cc, syempre malakas ang makina sa ahon, matulin, matipid. So kung nakarating ka sa part ng video na to, make sure to subscribe, then click the notification button na din mga tuds para updated ka sa lahat ng ating ilalabas na bagong videos. So comment mo na din kung ano yung magandang suggestion tungkol sa ating vlog, kung ano yung saloobin mo pagdating sa Yamaha NMAX version 3. Kung ikaw tatanungin mga tuds, ano mas pipiliin mo? NMAX V3 o NMAX Turbo o NMAX Standard? So comment down below mga dudes. Ride safe always. Always ride safe mga dudes.